lugar ng Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang Maria na may maliit na taniman ng saging. Ang kanyang buhay ay payak at tahimik, subalit puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa kanyang munting bahay malapit sa gubat, siya'y naninirahan mag-isa, subalit hindi siya nag-iisa. Isang araw, habang si Maria ay naglalakad papunta sa kanyang taniman, napansin niya ang isang kakaibang ningning mula sa loob ng gubat. Hindi mapigil ang humanga si Maria sa kagandahan ng swan na naglipad-lipad. Ang alagaing mga ibon ay nagbigay sa kanya ng ligaya na hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan. Ngunit sa kanyang kasayahan, biglang napansin ni Maria na ang kanyang mga saging ay hindi kasinlaki ng dati. Ang kanyang mga saging ay hindi kasinlaki ng dati, ang mga tanim ay unti-unting naglalaho, tila sinasabayan ang pagkawala ng kanyang kaligayahan. Ang kanyang taniman ay kinakain ng isang hindi kilalang peste na kumikitil sa kanyang kabuhayan. Nagpasya si Maria na hanapin ang solusyon. Sa gitna ng gubat, naglakbay siya ng ilang oras hanggang sa makarating sa isang malalim na lawa. Doon, sa tabi ng lawa, nakita niya ang isang matandang babae na nagtatampisaw sa tubig. "Sino ka?" tanong ni Maria sa matanda. Ang matandang babae ay ngumiti at sinabing, "Ako ang tagapag-alaga ng lawa, at ako rin ang tagapagligtas ng mga pusong nawawala." Nagulat si Maria. "Paano mo nalalaman?" Ngumiti ang matanda. "Sa iyong mga mata, kita ko ang sakit ng iyong puso. Ngunit huwag kang mag-alala, may solusyon sa bawat problema. Kung nais mong sagipin ang iyong taniman, kailangan mong harapin ang halimaw sa loob ng gubat." Determined si Maria na gawin ang lahat para sa kanyang taniman. Sa tulong ng matandang babae, tinuruan siya ng mga paraan kung paano labanan ang halimaw. Pinakamahalaga sa lahat, pinatibay ng matanda ang puso ni Maria. Sinabi niya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Nang dumating ang gabi, handa na si Maria. Naglakbay siya palayo mula sa lawa at pumasok sa madilim na gubat. Ang hangin ay nagdala sa kanya ng panganib, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang takot. Sa halip, naglakad siya ng may tapang, handang harapin ang kanyang kinatatakutan. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang malaking pugad.
Mula sa loob ng madilim na yungib, lumitaw ang isang malaking halimaw na puno ng galit at puot. Tinutukan siya ng mga matang pula, ngunit hindi siya nag-atubiling humarap. "Sino ka at ano ang iyong pakay dito?" sigaw ng halimaw. Si Maria ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Ako ang tagapagtanggol ng aking taniman at ng mga pusong nagluluksa. Hindi ako papayag na sirain mo ang lahat ng aking pinaghirapan." Naglakas loob si Maria at nilabanan ng halimaw. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at kahandaan, nakayang mapatamba ni Maria ang malaking halimaw. Sa pagkatalo ng halimaw, bumalik ang kagandahan at kaligayahan sa kanyang taniman. Sa pagbalik sa lawa, dinala ni Maria ang balita ng kanyang tagumpay sa matandang babae. Tanging ngiti at pasasalamat ang bumungad sa kanya mula sa matanda. "Maraming salamat sa iyong tapang at determinasyon," sabi ng matanda. "Ang iyong pagmamahal sa iyong taniman ay naging susi sa tagumpay." Ipinakita mo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal. Nagpaalam si Maria sa matandang babae, ngunit sa puso niya, alam niya na kahit anong hamon ang dumating, may kakayahang lagpasan ito basta't may pagmamahal. Sa kanyang paglalakbay pauwi, dala-dala niya ang alaala ng kanyang tagumpay at ang lakas ng kanyang pagmamahal. Maaga palang masaya at puno ng sigla si Maria, pimagmasdan niya ang kanyang sagingan. Naging maayos muli ang kanyang sagingan, bumalik muli sa ganga at lumago ang mga saging at sa tulog din ng kanyang maggawa na panatili nila ang kanilang kabuhayan. Marami sa kanila ito ang pinagkakabuhayan kaya naging masaya sila sa pagbabago nito, na wala rin ang magpeste na parang bula. Malaki rin ang pasasalamat nila sa Diyos, at patuloy na ito ay lumalago.
Naisip ni Maria bumalik muli sa kagubatan kung saan na may lawa at nakita niyang muli ang napakagandang swan nagbibigay kaligayahan sa kanya. Sa kanyang pagtungo dumaan siyang muli sa kagubatang sabik na makita ang swan. Hanggang sa nakarating na siya sa lugar. Humahanga siya sa gandaang swan. Napakaputi nito na parang olive sa kaputian. Masayang masaya si Maria. Nakaka-relax makita ang mga swan. Dito nagtatapos ang ating kwento. Mga kaibigan, kung bagong lang kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!